from us. No, so nakakahiya itong president na ito. He has to step down. That is the moral obligation of our generation. Not to allow any Marcos ever again. That's it. Thank you. Thank you, Dr. Lorraine, for that. May question po na pumasok dito ngayon from Dare to Us. Sa mga hindi pa po nagpa-follow ka Dare to Us, siya yung pina-follow ko if I want to understand about the budget. Yeah. Kasi yun yung parang focus niya. So may question siya rito. I don't know if anyone from our panel can answer this. This is about the budget, mismong budget ng House of Representatives. Sabi rito, we would like to ask po bakit ang budget ng House of Representatives ay walang public deliberations. No presentation of budget, no scrutinization like other government agencies. We would like to raise the issue of excessive cash balance of the House. According to 224 COA report, may 27.6 billion cash and cash equivalents ang House of Representatives as of December 31, 2024. In 2023, it was 18.657 billion. According to the report, it was earmarked for payment of payables already obligated and due for payment in the ensuing years. Pero po, ang total liabilities of the same COA report in 2024 is 481 million pesos only. Bakit po ang daming cash ng House? For what purpose? Yearly, there is also a realignment of funds from personal services and capital outlay to MOOEs. And on top of that, 17.324 billion pa silang net to GAA increase in 2025 and 10.5 billion increase in FY 2026 budget. Bakit ang dami nilang cash at bakit patuloy ang increase ng kanilang budget na walang public budget deliberations, no scrutinization, no questions? I consider this a hypocrisy on the part of the House, scrutinizing other agencies, pero ang budget nila hindi nangyayari sa budget nila. Anyone can answer. Actually, ganito yan, ano? The fundamental question there is, bakit walang deliberation? Simple. Ayaw nilang ipaalam sa atin. Case in point, the 2025 GAA was unconstitutionally certified as urgent. Can you imagine? Budget urgent. Anong ibig sabihin kung bakit may GAA deliberations? Kasi nga, ang legislature, ang guardian of the public purse, of the national treasury. Kaya dapat yan, binubusisi lahat. Tama yung sinabi ni Chairman Cardema. Binubusisi yan. Bakit ganito? Bakit ganon? Ito bang agency na to? Nagamit mo ba yung binigay namin sa'yo? Hindi mo pala nagamit? Bakit ka namin bibigyan ulit? Etong binigay namin sa'yo, bakit dito mo ginamit sa ibang purpose? Dapat makastigo ka, etc. Can you imagine the 2025 GAA was certified as urgent? What does certification of urgency mean? It means that you dispense with the reading, the first, second, and third readings on 3 separate days. Meaning to say, isang araw lang, pwede ba nang i-approve yung pending legislation? Anong purpose ng certification of urgency? Nagkakagulo. Di ba? Magdideclare ka ng national emergency by law. Urgent yun. Lumindol. Nagkaroon ng the big one, wag naman. Kailangan ipasa na itong supplemental budget in one day. Ang daming natabunan, ang daming nagugutom, walang tubig, walang kuryente. One day. Pero budget, urgent. Di ba kinall out nga si Pangulong Marcos ni Justice Leonen in his separate opinion? It is unconstitutional because you do not use a certificate of urgency on the budget, which is supposed to be subjected to the longest debate. Kasi unang-una, yan ang budget ng bayan. Pangalawa, isang taon a-applyan. At number 3, billion, trillion pa nga ang involved. So, bakit maraming cash? Iniipit nila yung cash. Bakit walang public deliberation? Napilitan lang sila. Eto, kung napapansin nyo, napilitan lang sila sa BICAM. Pero kung napapansin nyo, sino ba nanood nung sa BICAM? Nagtiyaga. Nagtiyaga ako Mag-a-adjourn sila. Bago magpupulong-pulong sila ron, magkukumpul-kumpul sila sa isang lugar. Hindi rin natin alam kung anong pinag-uusapan. Bago mag-re-resume, meron ng desisyon. Wala rin. Ila-livestream pa nila.
Walang iniwan yan doon sa ICI eh. Merong guidelines for live streaming, pero umpisa nung na-create yung ICI noong September, itong taong ito, ilan ang ni-live stream na hearing? Isa! Exactly one hearing. Oo. Yun ang nangyari sa ICI. Pinaglolo ko tayo. Public daw, live stream, pero recess, private consultation doon sa bandang likod, kitang-kita naman eh. Nawawala sila eh. Nandun yung screen, hindi nawawala yung live feed, pero walang laman tong mga mesa, nandun sila sa likod. Then pagbalik nila, ayos na. Meron ng usapan, anong klase yun? How that decision has arrived at hindi rin natin alam. So, ginagago lang po tayo. Kunwari transparent. Oo, kunyari, ay nako, parang ICI nga, lahat kunyari lang, puro dapat talaga ang palitan na yung, di ba meron silang parang steam, yung may bagong luha, di ba? Oo, dapat palitan na niyo yung kanta ni eh. Ano ipapalit po? Yung kay, sino to, si Anthony Castello? Balat kayo pala ang pag-ibig mo. Wow. Sir Cardena, you wanna add to this? Being an insider? Balat, partner. Pero madagdag ko lang yung experience namin dyan sa house. Noong 2019, hindi agad kami nakaupo. Tapos may lumapit sa Sabi amin. mo kung bakit? Tawag na. Ibang nga diskusyon. Hindi agad kami nakaupo. Tapos may lumapit sa akin mga congressmen. Sabi, Kong na rin tawag sa akin. Kong, elek ako nun. Kong, benta nyo na lang yung Duterte Youth. Makaano pa kayo, 20 to 30 million. Sabi ko, utang ina. Hindi kami nakikipag-away para sa pera. Wala nga kami pakialam dyan sa budget sa Kongreso eh. Gusto lang namin makipagdebate, magsalita, makipag-away sa mga makakaliwang grupo sa bansa. So yan ang nangyari. Pag-upo namin sa Kongreso, Vice Chair kami ng National Defense, yun ang tinututukan namin. Kaya tinutulungan namin mga kabataang Pilipino, huwag ma-recruit ng NPA at eto mga taga-AFP at PNP. Tapos ang House Bill ng Duterte Youth Party List noong unang term namin, yung pagbabalik ng Anti-Subversion Law, Anti-CPP-NPA Act, na kapag ikaw nagtatransact, nangongolekta ng revolutionary taxes and everything, lahat kayo. O ikaw politiko na nagbibigay ng pera sa mga makakaliwang grupo sa NPA, kasali ka rin. Mga ganyan. Kinakausap na naman kami ng mga ibang kongresista. Kong, pasensya na hindi kami makapirma dyan eh. Sayang yung mga botanteng mga makakaliwa sa probinsya, marami yon. May ganun. Meron naman. Ronald, okay yan. Kaya lang di kami makasuporta kasi magrarally itong mga makakaliwa sa probinsya namin eh. Sabi ko sa mga kongresista, medyo radical kasi kami sa kongreso. Ang daming kongresista at politiko, gusto ng reservist rank sa Armed Forces, gusto ng arrival honor sa PNP, gusto na rango sa Philippine Coast Guard Auxiliary, pero para pumirma ka, laban sa pumapatay sa tropa ng gobyerno, ayaw mong pumirma. Anong tawag sa ganyan? Di ba? So, layuan na naman yung ibang congressman sa amin. Nung second term namin, under Marcos administration, eto na. Kami lang ang nag-file ng pagbabalik ng death penalty by firing squad para sa lahat ng taga-gobyerno na kasali sa plunder, kasali sa mga ghost projects. Wala man lang pumirma, kahit isa. Siyempre. Tapos hindi kami kinakausap. Tapos eto na, pagdating ng 2024, ang dami nga sinasabi ko sa inyo, bagong Pilipinas Servisyo Fair. Nasabi ni Mayor Magalong, pag umattend ka, meron kang 777. 21 million para sa isang attendance. Sa 31 na invitasyon sa amin dyan, ang inyong Duterte Youth Party List, hindi namin kayang umattend. Masabi ko sa inyo, ang daming umattend, 200 plus. Hindi namin kaya umattend. Tuwing magpapadala ng invitation ng Office of the Speaker, fino-forward ko kay Congressman Pulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Sabi ko, ma'am, hindi kami attend sa ganito Minsan nag-invite sa Davao pa. Davao City pa mismo. Sabi ko, ma'am, sorry, hindi kami attend kahit Davao City to. Alam ko namang sa kabilang site to. So, ganyan na nangyayari. Kahit nung mismong Quadcom hearing ni Pangulong Rodrigo Duterte,
14 hours mula 10 a.m. hanggang 12 midnight, Duterte Youth Party List. Hindi namin kayang hindi ipagtanggol si Pangulong Duterte. Kahit sinasabihan kami ng mga kongresista doon, pare, huwag kayong magsasalita dito ha. Naka-register na kaming magsasalita. Tinanggal pa kami sa listahan. Nilapitan ko lang yung Quadcom. Sabi ko, pinagsalitaan niyo yung 3 makabayan? Kami hindi, magwawala ako dito. Wala akong pakialam. Sinabi kong ganon. Kaya nung 11 p.m. nakapagsalita kami 1 hour before mag-adjourn. Kasi galit nga ako dito sa mga makakaliwa eh. Bakit ang daming privileges ng mga makakaliwa doon? Tapos kami, gusto lang namin magsalita, ipagtanggol. Si Rodrigo Duterte na nakasalang sa Kongreso, ayaw kaming pagsalitain. Wala ba kaming karapatan bilang kinatawan ng taong bayan? Napakaraming Pilipino. Wala man lang boses sa Kongreso. Wala man lang magtanggol kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya sabi ko, magwawala ako dito pag hindi nyo pinagsalita Duterte Youth. So ganyan ang aming status sa House. Hindi kami nakikialam dyan sa mga kaperahan sa House. Medyo outsider kami. Hindi kami umaten sa bigayan ng kahit ano dyan. Kahit sabihin na, Kong, meron nga lumapit sa akin, Kong, nakaano na ako. 300 million na. Meron isa, naka 600 million, nakaka-attend lang. Duterte Youth Party List ninyo, masabi ko sa inyo, kahit piso, wala. At masabi ko sa inyo, eto sa Pilipinas, sa Pilipinas, pupunta ako sa barangay, pupunta ako sa isang bayan, pupunta ako sa isang probinsya. Tapos ang sasabihin ng mga politikong kausap ko, pare, mag-e-eleksyon na dito, 500, 1,000 ang bayad sa kada botante. Kailangan nyo yan para manalo. Tangina ako, iinom na naman ako ng Losartan. Yung Losartan sa high blood dyan, boss. Sabi ko, tangina. Bakit ganito yung mga sinasabi sa akin ng mga barangay chairman, mayor, gobernador na pinupuntahan namin? Dito na lang daw mag-invest sa probinsya nila. Akala ko pag sinabi mag-invest, magdala ng mga foreigner o mga negosyante para mag-invest ng negosyo. Ibig sabihin pala, mag-invest yung party list nyo dito na kayo bumili ng boto. Putang ina! Masabi ko sa inyo, ang Duterte Youth Party List ninyo, nanalo ng halos 2.5 na milyon na boto ng mga Pilipino, kahit isa doon, wala man lang binili, kahit piso. Ibig sabihin, ang mandato ng inyong Duterte Youth Party List nakakuha ng 2.5 milyon na boto dahil sa paniniwala sa aming pakikipagdebate at pagsasalita para sa taong bayan. Isipin ninyo, ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police, Commander-in-Chief nila si Bongbong, pero sa 150 na party list, ang number 1 sa AFP at PNP ngayong taon na ito, Duterte Youth Party List. Sinasaluduan mo yung Commander-in-Chief mo, pero ang ibinoto mo, yung kaisa-isang party list na naghain ng impeachment para matanggal ang Commander-in-Chief mo. Ganun ang sentimiento ng ating mga pulis, sundalo, mga OFWs buong mundo. Wala kaming ma-hire kahit isang coordinator sa kahit anong bansa buong mundo dahil walang pera ang inyong Duterte Youth Party List. Kahit saan tayo magpunta ngayon, Amerika, China, Singapore, Middle East, Dubai, France, Germany, number 1, Duterte Youth Party List. Wala kaming kakilala kahit isang OFW leader. Pero ang ibinoto ng majority ng mga OFW sa lahat ng bansa buong mundo, kahit mga pulis at sundalo, under ng administrasyong ito, Duterte Youth Party List po ninyo. Ganyan ang aming paninindigan. At ngayon po, finail natin sa Supreme Court yung aming kaso laban sa COMELEC. Makikita doon ng Korte Suprema. Ang sinasabi lang ng COMELEC, meron daw kami hindi na-publish na papel noong 2018 nung nag-a-apply kami. Nakalagay sa mismong batas ng party list, the COMELEC shall publish. Sino? Ang nakalagay sa batas na magpapublish ng mga aplikante, COMELEC po. Ang sabi ni COMELEC sa Supreme Court, pwede namin iutos yan. Pwede nyo namang iutos. Wala kayong inutos, inaprubahan nyo kami. Paano namin mahuhulaan na yung one-pager na yon? Kailangan. Lastly na lang masabi ko sa inyo, sa dami-dami ng party list dyan na bumibili ng boto, sa dami-dami ng party list dyan na nangungurakot, kahit mga kongresista, may kaso ngayon, may alam ng taong bayan, nangungurakot kasama sa mga bilyong-bilyong kalokohan ngayon. May kaso ba sila? Wala. Ang tinanggal yung kaisa-isang party list na nakakuha ng 3 seats sa Kongreso,
binoto ng 2.5 milyon na Pilipino, kaisa-isang nagbabalik ng death penalty para sa kurakot sa bansa. Tayo ang pinagtulungan, tayo ang tinanggalan ng budget, tayo ang tinanggalan ng seat sa Kongreso. Pero masabi ko sa inyo, kahit wala tayo sa Kongreso ngayon, kahit sa barangay ng Pilipinas tayo magpunta ngayon, sinasabi ng taong bayan, Sir, Duterte Youth Party List po kami, pinoto po namin kayo. Hindi tayo yung kahit saan ka magpunta, yan yung mga nangurakot ng bilyong-bilyong maleta. Hindi tayo ganon. At dahil dyan, sa inyong pagtitiwala ng ating mga kasama sa social media, mga vloggers, at ng milyong-milyong Pilipino, kaya nabubuhay ang Duterte Youth Party List. Alam ko, makakabalik tayo sa Kongreso at putang ina lahat ng kailangang reforma dyan sa Kongreso na yan at sa ating gobyerno. Lalo na pag naging Pangulo si Sara Duterte, tayo ang magbabago ng Pilipinas. Talagang, Rob, ako talaga